Pauwi na si Aling Gina mula Commonwealth Market sa Quezon City. Dala niya ang kanyang e-bike kung saan isinakay ang mga binili niyang gulay. Mag-tricycle ka kaya? Pwede ba yun? Nagtitipid po, sir. Hindi afford ni Aling Gina ang tricycle na 300 pesos ang pamasahe balikan. Kaya naisalba siya sa gastos ng kanyang e-bike. Pero ang e-bike na yan nanganganib ng mapatalsik sa public roads. Nagkasundo-sundo kasi ang mga Metro Manila mayors sa Metro Manila Council meeting na ipagbabawal na sa mga pampublikong kalsada ang mga e-bike at e-trike. Ang kasunduan ng Metro Manila Council ay para makaiwas sa disgrasya ang public road. Naglipa na raw kasi ang mga kamote riders at menor de edad na nagmamaneho. Noong 2023, nakapagtala ang LTFRB ng e-bike accidents na nagresulta sa 281 property damages, 273 minor injuries at 2 fatal injuries. Sa kabuuan, nasa 556 crash incidents ang kinasangkutan ng e-bike sa Metro Manila. Top-notcher ang Quezon City sa listahan na halos 100 ang kaso. Sa ngayon, 18 public roads ang nasa listahan ng MMDA kung saan bawal ang e-bike. Walang siya anong ano ko eh. Kasi eto naman, di ba may ano naman siya, may e-bike naman na, may e-bike, daan na naman, bike lane naman po. Bakit kailangan pa po, hindi naman mabilis ang takbo yung mga ganito. Bakit kailangan pa i-rehistro? Pwede naman daw maabsuelto ang mga e-bike sa impounding. Basta ang driver may lisensya. Para ticket lang ang ibibigay ng MMDA. 2.5 ang penalty plus bayad sa impounding kapag walang lisensya. Nauna nang nagmungkahi ang LTO ng mandatory registration ng e-bike. Ang mga rehistrado lang ang papayagang gumamit ng pampublikong kalsada. Pero ngayon, mismong mga Metro Manila mayors na ang nagpasa ng resolusyon at hindi na pwedeng ipagamit sa mga e-bike ang public roads. Ang primary concern po natin dito ay safety ng lahat. Hindi lamang po yung gumagamit ng e-bike, pati na rin po yung ibang sasakyan. Sakit man daw sa ulo ang bagong regulasyon, ipagkikibit-balikat na lang ng ilang e-biker. Yun ang patakaran nila, wala naman tayo magagawa. Hindi naman daw ito anti-poor, sabi ng MMDA. Para daw ito sa kaligtasan ng lahat ng mga motorista dahil na rin sa kawalang ingat ng iba. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.